So, anong oras na mga kanani, nandito pa rin po ako nag-aayos ng crib ni Baby Pizza. Siguro sa mga oras na 'to, siguro magte-12 na 'no ng gabi. Crib kasi na isa ni Baby Pizza, yung kulay brown, nakatagilid na siya. Nakakatakot kasi 'pag linalagay si Baby Pizza doon sa crib niyang brown kasi 'pag nakatalikid yung crib niyang brown, parang pakiramdam ko rin nakatagilid yung bata. Yun, sinabihan ko siya bumili siya ng bago para may magamit naman si Baby Pizza. Katapos ko mag-ayos ng crib ni Baby Pizza, pumunta ako sa kusina, dinala ko yung mga hugasan at saka yung basura. Tinapon ko na din sa labas. Pagpunta ko ng kusina, akala ko may tao pa doon pero wala na pala. Bago ako maghugas, itinapon ko muna tong basura, baka makalimutan ko at magalit pa yung mga tao sa baba. Sa unang gate, pagbukas ko, nagtataka ako bakit mayroong sasakyan. Paglabas ko naman sa isang gate, yun na nga nakita ko, hinahakot na nila yung mga basura. Buti na lang naabutan ko. At inilagay ko na lang yung basura at saka umalis na rin ako. Pumasok ako sa loob. Pero bumalik din ako nung time na yan kasi yung gate naalala ko hindi ko pala nasarado. Tapos pumunta na ako diretsyo ng kusina at saka yung hugasin ko inayos ko na rin. Hugasan ko na rin yung lalagyan ng tubig na mainit ni Baby Pizza para pag nagtitimpla ng gatas may kunting init naman. Kasi mga kanani, ang ginagamit nila tubig na mainit at saka mineral na nakalagay sa bottle. Yun ang ginagawa nila. Parang hindi nahiyang ata si Baby Pizza nun kasi yung poops niya iba, parang tubig. Suggest na rin ako, sabi ko baka kung pwede magpakulo ng tubig, ilagay sa petsil at palamigin na rin para yun na lang ang gagamitin pag nagtitimpla ng gatas kay Baby Pizza. Yun, sabi nila, o sige, itry natin kung effective ba. O sa awa naman, yun ang ginagamit namin araw-araw kasi yun ang parang nahiyang siya sa ganun na klaseng tubig. Pinakuluan at saka pinalamig. So katapos kong maghugas, pinunasan ko muna itong lababo para hindi magalit si Ate Nor. Kinuha ko na rin itong pinakulo kong tubig at nilagay ko na rin sa maliit na thermos. So, tinakpan ko lang siya ng maayos para hindi madaling lumamig hanggang umaga ang tubig na mainit ni Baby Pizza. Bago ako umalis, kumuha muna ako ng tubig na malamig para may mainom kami doon sa taas. Pagkatapos nun, inakyat ko na lahat at naligo na rin ako naghimas. Kinabukasan, ginising ako ng nanay ko ng 8 ng umaga at sabi niya bihisan ko daw yung bata. Amo ko talaga hindi siya nagbibihis. Kahit anong puno pa yan ng diaper, hindi siya nagpapalit ng diaper ng baby. Aantayin niya talaga yung time ng katulong niya para yun ang magbibihis. Hindi niya talaga papalitan yan. Kahit pag tumai yan, dyan lang yan. Hindi niya papalitan. Lahat niya inaasa sa katulong. May time pa nga na madaling araw iyak ng iyak si Baby Pizza. Nagtataka kami bakit iyak ng iyak si Baby Pizza. Yung pala, binigyan lang niya ng misasa, hindi niya pinadede ng gatas. Mga oras na to, umiiyak na siya. Ang lakas ng iyak niya. Hindi pwedeng hindi ko siyang bihisan kasi yung damit niya kagabi pa yun. Kaya hinalik-halikan ko na lang siya para manahan na siya. Tapos, pinunasan ko na rin yung mata niya at lininisan ko na rin ng maayos para hindi naman siya mukhang may muta, no? Okay. Oh, kawawa naman yun. Kawawa naman. Kalas. Ganyan yung iyak niya. Simple pa yung iyak niya yan kasi nalalambing ko pa. Kaya ang ginawa ko, binilis-bilisan ko na lang para hindi na siya masyadong umiyak. Katapos ko siyang bihisan, pinatulog ko na siya. Nung natulog naman si Baby Pizza, may dalawang batang lumapit sa akin, gawan ko daw sila ng lobo. Kasi nakita nila itong plastic balloon na nakalagay sa damitan ng alaga kong isa. Sabi ko sa kanila, sige gagawan ko kayo pero huwag kayong maingay, baka magising si Baby Pizza. Ako yung gagawa ng lobo pero huwag kayong maingay. Sunod naman yung dalawa, magawan lang sila ng lobo. Ito namang isa nagtatanong, habang naggagawa ako ng panglobo nila, tatanong siya, bakit daw marunong ako gumawa ng plastic balloon? Sinagot ko lang sa kanya, meron ito sa Pilipinas, di syempre marunong din ako. At nung nagpapalobo na ako, sabi ng alaga kong isa, sa kanya daw yan, yung una kong daw gawa sa kanya. Sabi ko naman sa kanya, okay, yung una sa'yo, yung pangalawa sa ate mo. At sa awa naman sa kanya, pumayag siya, pero yung sa kanya daw, dalawa. Yan daw niya yung ate niya, pero yung sa kanya, dalawa daw, tsaka malaki. Plastic balloon kasi na yan, binili namin yan sa grocery. Pero yung isa niyan siguro mga 100 pills lang siguro or ganun. Tapos kinuha ng isa kong alaga, sabi niya gawin ko daw. Sabi ko okay. Kaya yung pag-uwi namin, tinago niya sa damitan niya, nakita naman ni Rim. Tapos nang nakita ni Rim, sabi ni Rim, gawan ko daw. Umiyak siya kaya sabi niya ayaw niyang bigyan niya ate niya. Pero nakiusap naman ako na gagawin ko, bibigyan natin yung ate niya. Pumayag naman siya. Nang nagawan ko na silang dalawa, away na kasi yung isa yung kay Dima, pinutok niya. Parang kinusot niya. Yung kay Rim naman hindi pa, tsaka malaki pa. Yung isa naman niya, medyo maliit na kasi
pinaliitan niya din. Nabidyohan mga kanani kasi gumising na tong binabantayan kong maliit na bata. Kaya hindi ko na na-videohan kung parang sila kanina nag-away. Sensya na sa mukha ko mga kanani kasi wala akong tulog dyan. Magdamag akong walang tulog ng maayos. Siguro tulog ko mga idlip lang, ilang minuto, tas bangon agad. Umiyak kasi si Bibi Pizza, hindi kaya ng nanay ko. Kasi hindi naman niya pinapadede kasi binibigyan lang niya ng misasa. Tuloy ang haggard ng nani niyo. Tingnan niyo naman ang pislak. Oh, yun lang mga kanani. Thank you.